Si Haro ay isang walang isip na basagulero na tinatakot ang lahat dahil sa kanyang mainitin na ulo. Pero nang makita ng pinakamatalinong babae sa paaralan ang kanyang nakatagong potensyal, na humaling siya sa pagpapaamo sa kanya at lihim na gusto niya ang kanyang atensyon. Nagsimula ang lahat nang makipag-away si Haro sa mga nakatatandang estudyante sa unang araw ng klase at bigla na lang siyang hindi nagpakita sa klase. Dahil si Shizuko ang nakaupo malapit sa kanya, pinakiusapan siya ng kanilang guro na ihatid ang mga handout ni Haro. Pagkatapos, dumating si Shizuko sa bahay ni Haro at nakita siyang nagkakagulo na naman. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Haro na naroon si Shizuko para sa kanya, tumalon siya sa bintana. Nalilito, inabot ni Shizuko sa pinsan niyang ako ang mga handout at umalis. Pero, palabas na siya ng complex, bigla siyang hinayla ni Haro at tinanong kung especially iya siya ng eskwelahan. Pero sinabi niyang naghatid lang siya ng mga handout. Natuwa siya dahil para daw yun sa pakiramdam na may nagkasakit at may dumating na kaibigan para magbigay ng mga handout. At nang paalis na siya, tinanong niya ang pangalan niya dahil akala niya ay magkaibigan na sila. Bumalik si Shizuko sa guro at nagtataka ang guro kung paano siya tratuhin ni Haro. Nabanggit ni Shizuko na tinawag siya nitong kaibigan, na ikinagulat ng guro na nagtanong agad kung maaaring hikayatin ni Shizuko na bumalik siya sa eskwela. Gayunpaman, diretsahang tumanggi si Shizuko at umalis dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa basag ulirong iyon. Pagkatapos ng klase ng araw ring iyon, biglang hinayla ni Haro si Shizuko sa isang kanto at sinabihan siyang tumahimik o gagawa siya ng paraan para mapatahimik siya. Dinala niya ito sa isang kafe at habang nakaupo sila sa tabi ng isa't isa, iniisip ni Shizuko kung ano ba ang ginagawa niya doon. Bigla namang dumating ang ilang mga lalaki na kaibigan pala ni Haro at humingi ang isa sa kanila ng pera. Ibinigay ni Haro ang pera para manatili siyang kaibigan at akala ni Shizuko, malaki lang ang ulo niya at isa lang ang selula ng utak. Pagkaalis ng mga lalaki, sabik na tinanong ni Haro kay Shizuko kung kamusta ang eskwela niya noong araw na yun, at sinabi niya rito na pumasok na lang siya kung talagang nag-aalala siya. Gayunpaman, sumagot ito na natatakot siya dahil parang takot sa kanya ang lahat sa kung anong dahilan at iiwasan siya. Sinabi rin niya na siya ang unang taong bumisita sa kanya sa bahay at ang mga kaibigang nakita niya kanina ang mga unang nakisama sa kanya nang hindi natatakot. Diretsahang sinabi ni Shizuko na nagkakamali siya dahil walang tunay na kaibigan ang gagamit sa kanya para sa pera. Ito ay naging sanhi ng inihagis ni Haro ang laman ng kanyang tasa sa mukha niya at umalis. Tinatawag siyang masamang tao. Nagalit siya at agad siyang hinabol para ibuhos ang krema niya sa ulo nito bago tumakbo palayo. Kinabukasan sa paaralan, tinanong ng guro si Shizuko kung sinabihan niya si Haro na pumasok, at sumagot siya ng hindi, kaya sinabi ng guro na baka mapaalis na ito. Nang marinig ito, pumunta siya sa bahay nito para ipaalam sa kanya, ngunit sinabi ni Mi na wala si Haro. Gayunpaman, sinabi ni Mi na maglaro muna siya ng baseball bago umalis at habang nahihirapan siyang makapalo kahit isa, narinig niya. Nagbabalak na iwanan si Haro ng kanyang mga sikat na kaibigan dahil tumanggi siyang magpahiram sa kanila ng pera gaya ng dati, at nararamdaman nilang tama sila. Tinawag ni Shizuko si Haro na tanga nang bigla niya itong makitang nakaupo malapit sa kanya na may mapanglo na mukha, ngunit kinuha na lamang niya ang kanyang bag para umalis, dahil hindi naman niya problema yun. Gayunpaman, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng mga huwad na kaibigan at sinabi sa kanila na kailangan nilang maging tapat kay Haro dahil itinuturing niya silang mga kaibigan. Sinubukan siyang abalahin ng isa sa mga loko-loko, ngunit hinawakan siya ni Haro, itinaas siya mula sa lupa, at sinabihan silang umalis. Pagkatapos, inihatid ni Haro si Shizuko, ngunit umiyak siya habang sumusunod sa likod niya, na ikinagulat nito. Niyakap niya ito at sinabi sa kanya, malapit na siyang mapaligiran ng maraming kaibigan. Nang marinig ito, sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niyang pumasok sa eskwela kung naroon siya. Tapos bigla siyang umamin na mahal niya ito, pero mabilis na sinabi ni Shizuko na nagkakamali siya sa kanyang nararamdaman dahil lagi siyang nag-iisa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi magbabago ang nararamdaman niya at palagi niya itong mamahalin. Pagkatapos noon, bumalik si Ro sa eskwela at sa sumunod na buwan, literal siyang sakit sa ulo ni Shizuko, kaya nahihirapan na siyang mag-aral. Isang hapon pagkatapos ng klase, nagmakaawa si Haro kay Shizuko na kumain ng hapunan kasama siya, pero tinanggihan niya ito dahil
Kinailangan niyang maghanda para sa nalalapit na midterm. Ito ay dahil akala niya ay siya ang magbibigay ng talumpati sa pagbubukas ng magbalik eskwela, ngunit hindi pala siya ang napili dahil pangalawa siya sa ranggo ng grado. Ngayon, gusto niyang maging una sa midterm. Gayunpaman, madaling nasagot ni Haro ang problema niya sa matematika. Biglang naalala ni Shizuko na ang estudyanteng may pinakamataas na grado ay hindi sumipot sa talumpati at ang pangalan ng estudyanteng iyon ay Haro. Mula kinabukasan, sinimulan ng hindi pansinin ni Shizuko si Haro, sinasabing kalaban niya na ito hanggang matapos ang midterm para makapag-aral siya ng maayos. Galit na galit si Shizuko at nagtataka kung bakit niya ito ginagawa, ngunit nang patungo siya sa silid-aklatan. Hinablat siya ng nakatatandang estudyante at dinala sa klase nila para parusahan dahil nakita nila siyang kasama si Haro. Nagpasya siyang magpatuloy sa pag-aaral ng nakaluhod, naghihinayang na nakisali pa siya sa magulong buhay ni Haro. Sa sandaling yun, lumitaw si Haro, at nang makita siya, nagalit ito at nagmura na babalatan niya ng buhay ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ni Shizuko, ngunit nataman siya habang tinuturuan ni Haro ng leksyon ang mga senior. Nainis si Shizuko at masakit na sinabi sa kanya na sawa na siya sa kanilang pagkakaibigan at iminungkahi na huwag na silang magkita. Nalungkot at nag-isa si Haro pagkatapos nito. Pagkalipas ng ilang linggo, nang ilabas ang resulta ng midterm, nanguna si Shizuko sa klase, ngunit nagulat siya. Hindi siya masaya kahit na nakamit na niya ang kanyang layunin. Pinuntahan niya si Haro at sinabi sa kanya na hindi naman talaga niya ito kinamumuhian. Ngunit natuwa siya na dumating ito para iligtas siya noong araw na iyon. Muling naging magkaibigan ang dalawa, at nagpasya si Haro na magbasa rin habang siya ay nagbabasa, dahil ito ay isang bagay na talagang gusto niya. Napagtanto na ito ang ibig sabihin ng pag-aalaga sa isang tao, nagpasya siyang sumama rin sa kanya sa hapunan, dahil iyon ang palagi niyang gusto. Gayunpaman, habang papunta sila, may nasabi si Shizuko na maganda tungkol kay Haro, at bigla siyang hinawakan ito para halikan, kaya namula siya. Sa hapunan, patuloy na umorder ng pagkain si Shizuko at kumain ng sagana dahil naisip niya na mawawala ang hiya niya sa pamamagitan nito. Ang nararamdaman niya, ang gabing yun ang magiging simula ng panibagong bugso ng damdamin para sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, dumating ang guro para ipahayag na ang lahat ng bumagsak sa midterm ay kailangang magpasa ulit. At dahil nakalimutan ni Haro na isulat ang kanyang pangalan sa kanyang mga papel, kailangan din niyang magpasa ulit ng mga pagsusulit. Samantala, tinanong ni Haro si Shizuko kung magpapasa siyang muli ng pagsusulit, at nang sumagot siyang hindi, sinabi niya na hindi rin siya magpapasa. Noon din napagtanto ni Shizuko na ang tanging dahilan kung bakit nanguna siya sa klase sa midterm ay dahil hindi isinulat ni Haro ang kanyang pangalan sa kanyang mga papel. Biglang lumundag ang isang inahin mula sa damit ni Haro, at ipinaliwanag ng loko-loko na nakita niya ito sa ulan at naawa siya rito. Pagkatapos, tumalon agad siya sa bintana para ipaampun ang inahing manok sa labas. Samantala, sa kabila ng pagiging baliw nito, nagulat si Shizuko na nagsisimula na niya itong isipin, at nang sumulpot ito sa harapan niya, nagtatanong kung bakit niya ito iniiwasan, bumilis na naman ang tibok ng puso niya na parang lalabas sa dibdib niya habang naaalala ang halik. Napagtanto niya agad na kumikilos siya na parang umiibig at nagulat siya. Pauwi sila ng gabing yon, binanggit ni Shizuko ang pagtatapat ni Haro noong nakaraang araw at tinanong kung isang romantikong pagtatapat yon, ngunit sinabi ng uhaw na hanghang na handa siyang makipag-ano sa kanya anumang oras. Sa sandaling yon, lumundag palabas ng basurahan ang isang estudyante para magmakaawa kay Shizuko na tulungan siyang mag-aral, sa isang kainan. Nag-umpisa ng mag-order ng maraming plato ang babaeng nagngangalang Asako habang kumakain dahil kinakabahan siya at hindi tumitigil si Haro sa pagsulyap sa kanya na para bang nakikita niya siya. Ipinaliwanag ni Asako na ayaw niyang sumali sa remedial classes at kailangan niya si Shizuko para makapasa siya sa kanyang retakes, pero hindi nag-aksaya ng oras si Shizuko na tumanggi. Agad umalis sina Shizuko at Haro, pero mabilis na sumunod si Asako at sinabi niyang ayaw niyang mag-remedial classes dahil wala siyang oras. Dagdag pa niya na magkakaroon ng offline meetup ang isang online community na sinalihan niya, kaya hindi siya makakasama para ang mga remedial class, at nakitang isa siyang tunay na mangmang, muling tumanggi si Shizuko. Habang nagmamakaawa si Asako sa kanya, interesado si Haro sa kanyang sinasabi at nag-alok na tulungan siyang mag-aral, at bilang kapalit, isasama niya ito sa meetup.
Pagkatapos nito, sinimulan siyang turuan ni Haro, ngunit walang maintindihan ng babae dahil nagsusulat lang ng mga formula si Bro at pinapakabisado sa kanya. Lumabas si Shizuko para maupong mag-isa kasama ang manok sa halip, ngunit agad lumitaw si Haro na may repolyo para pakainin ang inahing manok dahil nakatakas si Asako sa malinaw na dahilan. Naging interesado si Shizuko at nagtanong kung bakit gustong-gusto niya at ni Asako na magkaroon ng bagong kaibigan gayong pareho naman silang kakaiba. At halata kung bakit iniiwasan sila ng mga tao. Bilang tugon, tinanong ni Haro kung naramdaman na ba niyang walang laman ang loob at napapaligiran ng dilim, na ikinagulat niya. Sinabi niya na palagi siyang natatakot dito, pero hindi na siya natatakot ngayon dahil nandyan siya. Gayunpaman, napansin ni Shizuko na habang nagsasalita siya, walang emosyon sa kanyang mga mata, at parang hindi niya siya nakikita, kahit na nasa harap niya mismo siya. Kinabukasan, nahirapan si Shizuko mag-aral dahil sa sobrang ingay sa kanyang kalooban dahil sa lumalaking damdamin niya para kay Haro, at habang itinatanim niya ang kanyang nakasubsob ang mukha sa kanyang mesa, nakita siya ng walang kamalay-malay na hanggal na ito mula sa labas at nagpas siyang lapitan siya. Tinawag niya ang kanyang sarili na Seisa at sinabi niyang interesado siya sa kanya dahil nagtataka siya kung paano niya napapante si Haro na laging lumiliban sa paaralan. Sumagot si Shizuko na gusto lang ni Haro ng kaibigan, at wala itong pinipili. Gayunpaman, ibinunyag ni Seisa na nag-aral siya sa parehong dating paaralan ni Haro, at doon, ni minsan ay hindi nagpakita si Bro sa klase, kaya ibig sabihin may pinili na siya ngayon dahil kusang loob na siyang pumapasok sa paaralan. Tumunog ang kampana at umalis na si Seisa, ngunit tinawag siya ni Shizuko upang humingi ng pabor. Maya-maya, bumalik si Shizuko sa klase at nakita si Akasa na bigo at halos sumuko na. Dahil mas abala ang kanyang anong tutor sa kanyang manok kaysa sa kanyang pagpasa sa mga pagsusulit. Sinabi ni Shizuko na dapat naman talaga ay nag-aaral siya, ngunit sabi ni Asako tungkol sa paaralan, ang tunay niyang sarili ay nasa internet dahil doon wala siyang problema at napapaligiran siya ng mga kaibigan. Agad siyang pinabalik ni Shizuko sa realidad sa pagsasabing nag-iilusyon siya. Ngunit sabi ni Asako na wala siyang pakialam kung nag-iilusyon siya dahil ang mahalaga lang ay gusto niyang mapalapit, ngunit lagi siyang iniiwasan ng lahat. Nang marinig ito, naawa si Shizuko sa kanya at nagpas siyang ipakita sa kanya ang mga dapat pagtuunan para sa mga pagsusulit, ngunit nang marinig niyang kinabukasan na ang pagsusulit. Buong gabi siyang nagpuyat para ipaunawa kay Asako, samantalang ang tunay na tutor ay natulog lang. Kinabukasan, nagpasalamat si Asako, dahil nakatakas siya sa remedial classes sa susunod na linggo. Galit siyang pumasok sa paaralan dahil nasira ni Haro ang plano dahil nakipag-away na naman siya. Saka nakita ng mga babae ang gusot na mukha ni Asako at agad silang lumayo sa kanya. Dumating naman ang guro at pinagalitan si Haro dahil nagdala siya ng manok sa paaralan kahit binalaan na siya, kaya sinabi ni Shizuko kay Haro na inalok ni Seisa na alagaan ang manok. Maya-maya sa rooftop, sa wakas, nagkaroon ng katahimikan si Shizuko at nakatulog, pero agad siyang natagpuan ni Haro. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising siya sa kondongan niya at mabilis na tumayo, nagtataka kung kailan pa ito nakarating doon. Gayunpaman, balak niyang pumasok agad sa klase, pero hinayla ni Haro ang mukha niya pabalik-pababa at sinabihan siyang matulog. Mabilis na namula si Shizuko at nagsimulang mag-isip kung paano naging mas maginhawa ang buhay niya simula nang makilala niya si Haro. Sinabi niya rito na natutuwa siyang nakilala niya ito at biglang umamin na mahal niya ito. Agad siyang nahiya at nagtaka kung bakit niya nasabi yun, kaya mabilis niyang sinabing nagsisinungaling siya. Nagtanong si Haro kung gusto nilang lumabas na magkasama, pero nagpumilit siya na hindi. Na isa itong kasinungalingan, kaya sinabi niya sa kanya na gaman ang pakiramdam niya na isa itong kasinungalingan. Kinabukasan, bumalik si Seisa kasama ang manok, na sinasabing may pusa siya sa bahay niya, at nagkagulo ang dalawang hayop nitong mga nakaraang araw. Ang guro, si MS, Siko, ay biglang lumitaw para sumigaw ulit, at naisip ng mga estudyante na baka kailangan nilang kumuha ng kulungan para sa manok at itago ito sa paaralan, kaya sinabi nila kay MS, Siko na tulungan silang kumuha ng pahintulot mula sa mga awtoridad, at agad siyang bumalik na may balita na ito ay naaprubahan na. Agad nilang sinimulan ang pagpaplano kung paano gumawa ng kulungan, at habang ang lahat ay nag-iisip ng mga ideya, abala si Shizuko sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagtatapat. Nag-iisip kung dapat ba siyang pumayag na makipag-date kay Haro.
Nagpunta sila sa tindahan kinabukasan para kumuha ng mga materyales para sa kulungan ng manok, at habang tumitingin si Shizuko sa estante, nabangga niya ang mga nagpapanggap na kaibigan ni Haru at natakot siya. Sa kabutihang palad, dumating si Seiza sa sandaling iyon at dali-daling inihagis ang kanyang cart sa harapan nila. Agad na tumakas sina Seiza at Shizuko, ngunit hinabol sila ng mga lalaki. Gayunpaman, dumadaan si Haru, at nakita sila. Hinawakan niya ang isa sa mga lalaki at basta na lang siyang itinapon palayo. Tumakbo silang lahat palabas ng tindahan pagkatapos nito, at habang bumalik si Seiza para tulungan si Asako sa pagbuhat ng mabibigat na bagay, nabanggit ni Haru kung paano naging si Shizuko ay kumikilos ng kakaiba. Sinabi niya sa kanya na karaniwan ay tatanggi siyang alagaan ang manok at lumabas pa nga sa weekend. Ang kusang paggawa niya nito ay tila kakaiba. Alam ni Shizuko na tama siya, pero itinanggi pa rin niya ito. Gayunpaman, nagulat siya kung gaano siya kapansin-pansin. Di nagtagal ay bumalik sina Seiza at Asako, at bumalik silang lahat sa bahay ni Haru. Sinimulan nilang gawin ang kulungan, ngunit napakahirap maglagari ng kahoy, at habang halos sumuko na sila, nag-alok siyang ipahiram ang kanyang chainsaw. Agad na kinuha ni Haru ito, ngunit habang wala siya, muling nagpakita ang mga walang modong iyon at sinabing gusto lamang nilang mag-usap. Ipinahayag nila kung paano si Haru ay hindi sila pinapansin, na hindi nila nagustuhan, at iminungkahi ni Seiza na humingi sila ng tawad. Pero wala talagang pakialam si Shizuko, sinabihan silang gawin ang gusto nila basta huwag makialam sa proyekto nilang pagtatayo. Bigla na lang, sinabi ng isa sa kanila na gusto niya si Haru, na agad siyang ikinahiya. Dumating si Haru sa sandaling yun, at nakita niya sila kaya nagalit siya. Itong lalaking dilaw ang buhok ay inilagay ang braso niya sa leeg ni Shizuko, at agad na nakipag-away si Haru. Ilang sandali lang, nakaisip ng ideya si Shizuko, hiniling sa mga lalaki na tulungan silang magtayo ng kulungan ng manok. Para ipakita talagang gusto nilang makipagpayapaan. Tinanggap agad ni Haru at nagsimulang tumawa na parang baliw habang tinatanggap silang sumali, ikinagulat ng lahat na ganun siya kadali kausap. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, natapos ng mga lalaki ang kulungan, at dinala ni Seiza ang manok sa bago nitong tahanan, ikinatuwa ng lahat. Pauwi ng gabing yon, sabay umalis sina Seiza at Asako, at sinabi ni Haru kay Shizuko na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama niya. Sinabi niya sa kanyang Diyos ang nagpapasya kung kailan suswertehin o malalasin ang mga tao, kaya nababalanse rin ang lahat sa huli. At matagal na siyang napaisip na kung ang pagkakakilala niya kay Shizuko ay ang kanyang swerte, nababalanse nito ang lahat. Ang lahat ng nangyari sa buhay niya, dahil puro magagandang bagay lang ang nangyari sa kanya simula nang makilala niya ito. Nang marinig ito, sumuko si Shizuko at umamin na mahal talaga niya ito. Sinabi pa niya na alam niyang ayaw nito ang pagmamahal niya, dahil sinabi nito na mas gamaan ang pakiramdam niya na hindi siya nito mahal. Pero ngayong nahulog na siya para dito, tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot si Haru na mahal din niya ito, pero iba ang pagmamahal niya sa pagmamahal nito, at baka iwan siya nito kapag napagtanto nito kung ano yun. Sinabi niya na natatakot siya at nakikita ito. Iminungkahi nito na magsimula silang muli, at handa siyang maghintay na mahulog ito sa kanya. Nawalan siya ng imik habang siya ay lumayo, siguro iniisip kung paano humantong sa ganito ang mga bagay. Bigla, nakatanggap si Haru ng mensahe na nagsasabing may isang yuza na parating, na ikinagulat niya. Kaya agad niyang hinawakan si Shizuko at sinabing dapat silang humanap ng mapagpapalipas ng gabi. Maya-maya, lumitaw sila sa bahay ni Shizuko, at nang makita siya, halos maihi sa gulat ang tatay ni Shizuko, nagtataka kung anong ginagawa ng anak niya kasama ang isang lalaki. Bagamat kaya niya para sa kanya, hindi makapaniwala si Shizuko na nagkaroon siya ng mga malikot na iniisip kanina nang sinabi ni Haru na maghanap sila ng mapagpapalipas ng gabi. Samantala, nakarating si Yuzan sa bahay ni Haru at napagtantong hindi uuwi si Haru ngayong gabing iyon, kaya umupo siya at naisip niyang duwag si Haru. Pero sinabi niya na hindi siya tatakbo magpakailanman. Kasabay nito, katatapos lang maligo ni Haru at lumabas siya sa sala na walang saplot. Mabilis na umiwas ng tingin si Shizuko dahil bumilis ang tibok ng puso niya, at inisip niya kung tama ba ito, dahil lagi namang naglalakad ang kanyang ama na nakapantalon lang. Balak niyang sumulyap, pero nadismaya siya nang makitang bihis na at tulog na ang kanyang kapatid.
Sinipa niya ito sa unan at sinabi sa kanyang gamitin ang kama sa loob. Pagkaalis niya sa kanya noong gabing yun, napansin niyang kakaiba ang kinikilos, pero hindi niya matukoy kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, habang naghahanda ng agahan si Shizuko, sinabi ni Horo na may kakaibang nangyari sa kanya habang natutulog siya noong bata pa siya. Isang lalaki raw ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama na may nakakatakot na tingin. Sumagot siya na yun ay ang kanyang nakababatang kapatid, at patuloy lang si Horo sa pagsasabi na gusto niya ang kanyang itlog na basag ang pula. Sinabi rin niya sa tatay ni Shizuko na hindi sila magkamukha, pero nagtataka ang lalaki kung paano nakakapagkibit-balikat ang loko tungkol dito, parang pag-aari niya ang lugar. Ilang linggo ang lumipas, lumabas ang resulta ng huling pagsusulit, at nakakagulat na nanguna si Horo sa klase, habang pumangalawa si Shizuko. Ito ay ikinalungkot niya dahil naisip niyang kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti, kahit anong gawing pagpapagaan ng loob ni Asako sa kanya. Sa sandaling yun, naisip ni Horo ang bakasyon sa tag-init at biglang binanggit na gusto niya ang mga bikini, ngunit sinabi ni Shizuko na huwag niyang isipin na susundan niya ito sa dalampasigan. Tumayo siya pagkatapos dala ang kanyang script at nagtungo sa staff room upang tanungin ng guro kung paano binibigyan ng puntos ang mga sagot. Nang ipakita niya sa guro ang kanyang script, nagtatanong kung bakit hindi siya nakakuha ng buong marka sa isang seksyon, sinabi ni Asako na ang mga sagot niya ay hindi mali, ngunit hindi rin tama. Tumanggi si Shizuko na tanggapin dahil isa itong walang kwentang tanong tungkol sa pagkasawi ng puso, at ang guro sinabi sa kanya na dahil hindi pa alam ni Shizuko kung ano ang pakiramdam. Sa kanyang pagbalik, gayunman, naisip ni Shizuko na alam niya kung ano ang pakiramdam dahil tinanggihan ni Horo ang kanyang pag-ibig, kaya gusto niyang mapaibig ito sa kanya, ngunit mas nagtataka siya kung bakit siya nahulog sa isang bagay na ganoon. Noon, nadaanan niya si Horo, na nagtanong kung nakabawi siya ng ilang puntos. Bumalik lang si Shizuko para tingnan ang kanyang mukha, at may ilang babae na sumipa ng bola papunta kay Horo sa sandaling yun. Natakot sila at mabilis na kinuha ang bola habang mabilis silang umalis doon. Sinabi naman ni Shizuko na tigilan niya ang panlilisik sa mga tao, dahil yun lang ang magiging dahilan para iwasan siya. Sabi niya, gusto niya kapag ngumingiti na lang ito at umaalis, namumula. Mula noon, agad nangangiti si bro, kumbagay nililigawan ang lahat ng babae kaya nagsimula silang dumagsa sa kanya. Bumalik siya sa klase para sabihin kay Shizuko na gumana ang kanyang pakana dahil sikat na siya ngayon at gusto siyang kausapin ng lahat. Gayunpaman, nainggit si Shizuko at nagpunta para pakainin ang manok. Napansin ni Asako na nag-iisa siya at sinabi ito, at noong klase sa sports, hindi na matiis ni Shizuko kung paano naglalaway ang mga babae sa kanyang crush. Nagsimula siyang lumayo, na ikinagulat ni Asako. Akala namin naiinggit siya, pero hindi ito itinanggi ni Shizuko. Sports day na kinabukasan, at sumali si Shizuko kay Asako sa paglalaro ng volleyball kahit hindi man lang niya nahawakan ang bola hanggang sa matamaan ito sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, dumating si Seisa para iulat sa mga babae na maayos ang takbo ng laban sa soccer hanggang sa masyadong nag-anose si Horo at sinuntok ang referee. Sinabi ni Seisa na sana ay maging maayos ang lahat para kay Horo sa pagkakataong ito, ngunit tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sumagot si Seisa na dati raw ay masyadong agresibo si Horo noong nasa dating paaralan sila, at walang gustong maging kaibigan niya, kaya tuluyan na siyang tumigil sa pagpasok sa eskwela. Ito ang nagtulak sa kanya na tanungin si Seisa kung bakit sobra siyang nag-aalala kay Horo gayong hindi naman sila nag-uusap dati, at sumagot si Seisa na may utang na loob siya rito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Horo na may lalaking nambubuli sa isang babae at agad niya itong nilapitan. Nagsimulang tuksuhin siya ng mga nakatatanda, kaya hinawakan niya ang isa sa mga babae at tinanong kung ayos lang ba sa kanya na magpalipas ng ilang araw sa klinika. Bigla siyang sinuntok ng lalaki, at agad siyang pinigilan ni Horo, tinatanong kung bakit niya binubuli ang babae. Pagkatapos ay binugbog niya ito, na nagdulot ng pagtitipo ng lahat ng estudyante. Napagtanto niya agad na lahat ay nakatingin at bigla siyang nakaramdam ng labis na sama ng loob dahil natakot niya. Lahat ulit. Samantala, tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ginagawa niya, at nang marinig nila ang boses ng isang guro, agad niya itong hinayla palabas. Sa isang ligtas na lugar, tinanong niya si Shizuko kung mali ba ang ginawa niya, dahil nangyari na ito dati, nang lumingon siya at nakita ang lahat ng estudyante na nakatingin ng masama at gulat na gulat.
Sinabi pa niya na hindi niya alam kung bakit palaging ganito ang nangyayari, at sinabi ni Shizuko sa kanya na kahit hindi niya masasabi na tama ang paraan ng paggawa niya ng mga bagay, sigurado siya na mabait siyang tao. Nagulat si Horo, magiliw niyang hinawakan ang noo niya, at habang hinihimas niya ito, lalong pumupula ang kanyang pisngi. Muntik nang mauwi sa halik ang eksena, pero sumingit si Seisa, tinawag si Horo para sa susunod nilang laban sa soccer. Pagkaalis ni Horo, bigla siyang lumingon at inaya si Shizuko na makipag-date sa kanya sa tag-init kung manalo sila sa laban, kaya pumayag siya. Sa buti naman, nanalo si Horo sa kanyang parte ng usapan, at nagpunta silang lahat sa dalampasigan noong bakasyon sa tag-init. Pero, habang lumalangoy sina Horo at Asako, kinailangan nina Shizuko at Seisa na matutong mangisda dahil mga baguhan sila at hindi marunong lumangoy. Maya-maya, habang nag-iihaw sila ng isda, napag-usapan namin ang relasyon niya kay Horo, at nabanggit niya na mayroon palang kuya si Horo. Pero pinutol siya ni Horo, sinabing medyo sobra na ang kanyang sinasabi, na ikinagulat ng lahat. Ngunit, nang umuwi sila ng gabing yon, biglang nakita ni Horo ang kanyang kapatid at tumakbo palabas, na ikinagulat ng iba. Ngunit, ipinaalam namin ng maayos na ito ang kapatid ni Horo na ikinukwento niya sa kanila. Nagtanong si Yuzan tungkol sa kalagayan ni Horo, at ibinunyag ni Seisa na pumapasok na ngayon si Horo sa eskwela, salamat kay Shizuko. Samantala, nakaramdam ng kaunting pagkaasiwa si Shizuko sa presensya ni Yuzan. Nang umuwi siya ng gabing yon, kakaibang sinabi ni Yuzan sa kanya na bantayan si Horo, at nang siya ay akala niyang kakaiba ito, bigla siyang hinayla ng mas kakaiba papunta sa isang sulok. Tinanong niya kung bakit ito tumakbo noon, at sinabi ni Horo na kinamumuhian niya ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang tanungin kung bakit, pero masungit siyang sinabihan na huwag nang makialam, kaya tumayo siya. Nakaramdam ng sama ng loob si Horo, iniisip na iniwan na siya nito, pero napagtanto niya agad na naroon pa rin ito. Pagkatapos ay sinabi niya dito na pumunta sa bahay niya, para makapagbasag ito ng mga pakwan niya. Habang nagbabasag maya-maya, inisip niya kung bakit ito nagkaroon ng nakakatakot na mukha kanina, at napagtanto niyang hindi niya ito gaanong kilala gaya ng akala niya. Nagpaumanhin ito sa pagiging baliw kanina, at tinanong kung ano ang pwede niyang gawin para sa kanya bilang ganti sa palaging pagsuporta sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makipag-date. Pagkatapos noon, ikinwento ni Horo sa akin ang tungkol sa date niya kay Shizuko, at masaya siya dahil sila na. Pero naisip ng matinong lokong lalaki ang tungkol sa date nila, na ikinagulat ni Mai, na agad siyang sinabihan na kalimutan ang mga naiisip niya. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang ikalawang semestre, at natuwa si Horo na makita ang alaga niyang manok. Noong mga sandaling yun, naglalakad si Shizuko sa harap ng ibang estudyante, at sinabi ni Horo sa kanya na napagtanto niya na makikita niya ito araw-araw ulit, hindi tulad noong bakasyon. Biglang namula si Shizuko, at nagulat ang ibang estudyante kung gaano siya kagaling mambola. Maya-maya sa klase, dumating si Asako na mukhang may sakit, at nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung ano ang problema, sinabi niya sa kanila na may lagnat siya ngunit pinilit niyang pumasok sa eskwela. Agad nila siyang sinabihan na huwag silang hoan, at nahihiya niyang ginamit ang kanyang maskara. Pagkatapos, napansin ni Horo na nag-aaral si Shizuko ng trigonometry, na ikinagulat ni Seisa dahil ito ay matematika sa susunod na taon. Naging interesado si Shizuko at tinanong si Horo kung kailan siya nag-aaral, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-aaral kaya tinawag niya itong sinungaling, dahil imposible na pumasa siya sa kanyang mga pagsusulit kung hindi siya nag-aaral. Ibinunyag ni Horo na hindi siya pumapasok sa kanyang dating eskwela, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang libreng oras para pag-aralan ang lahat. Pagkatapos ay lumipat siya, tinanong siya kung saan niya gustong pumunta para sa date, pero sumagot si Shizuko, ang library. Sa sumunod na klase, hindi mapigilan ni Shizuko ang pag-iisip kung gaano kamisteryoso si Horo, at inisip niya kung gaano siya kaandang magkwento tungkol sa kanyang sarili at kung hanggang saan ang limitasyon niya. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, sinabi ni Shizuko kay Horo na pupunta siya sa library, at habang nagtataka siya kung ito na ba talaga ang date, bigla silang nakarinig ng mga babaeng gumagawa ng eksena. Nang mapagtanto nilang dahil ito kay Yuzan, biglang nawala si Horo na parang bula, na ikinagulat ni Shizuko habang si Yuzan lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na naglaho na lang ang kanyang kapatid at sinubukang magpaalam,
ngunit sinabi ni Yuzen na pumunta siya para makita siya. Ikinagalit ito ni Horo dahil nagtatago siya, at sana isinama niya si Shizuko. Nang lumabas siya sa palumpong na pinagtataguan niya, ginulat niya ang babaeng inaway niya noong nakaraang araw. Nagulat, nagpa siyang humingi ng pabor sa kanya. Pagkatapos nito, sinimulan ng babae na bantayan ang lugar para sa kanya para ipaalam sa kanya kung nandoon si Yuzen. Habang ginagawa ito, napansin niyang class rep siya, at natuwa siya dahil sa tingin niya iyon ang pinakakul na bagay na maging sa paaralan, dahil hinahangaan siya ng lahat. Gayunpaman, sinabi niya na hindi naman yun ang kaso sa kanya dahil pinili lang siya ng kanyang mga kaklase. Dahil nagsusuot siya ng salamin. Naging interesado siya kung ano ang hitsura nila kapag nakasalamin, at sinabi niya na magiging maganda ang hitsura niya. Napangiti siya dito, at sinabi niya na mabait siyang tao, na agad nagpatuyo ng lalamunan niya dahil sa hiya. Agad na tumakbo si Horo nang maalala niya si Yuzen, kaya naman napanganga na lang ang nerdy na babae sa papuri niya. Samantala, dinala ni Yuzen si Shizuko sa isang walang patutunguhang paglalakad sa paligid ng lungsod, daldal ng daldal tungkol sa kanyang interes sa matatamis. Ngunit hindi siya interesado sa mga walang kwentang sinasabi nito. Agad siyang umalis para bumili ng mga paninda, at sa kanyang paglalakad, naisip niya na malapit nang dumating si Horo doon. Sa ibang lugar, si Horo ay nagpalinggo-lingga para hanapin sila dahil pinadalhan siya ni Yuzen ng mga litrato na nagpapakita na masaya siya kasama ang kanyang kasintahan. Di nagtagal, bumalik si Yuzen na may dalang isang pakete ng donut, at habang kumakain sila, bigla niyang sinabi sa kanya na kailangan ni Horo na huminto sa pag-aaral at bumalik sa bahay, na ikinagulat niya. Ibinunyag niya na pinalaya si Horo ng kanilang ama bago pa man siya pumasok sa kanyang dating paaralan, dahil siya ay sadyang pasaway. Ngunit ngayon, biglang nagbago ang isip ng kanilang ama at gusto niyang umuwi si Horo, kaya pinadala niya si Yuzen para sunduin siya. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Horo si Yuzen at hindi siya nakikinig, at doon gustong magsimula ni Yuzen. Papasukin si Shizuko, gusto niyang panatilihin siya sa eskwelahan. Nagulat si Shizuko dahil literal na sinabi ng lalaki na gusto niyang iuwi si Horo ilang minuto lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Yuzen na ang tatay nila ang gustong iuwi si Horo. Ayaw niya mismo dahil ang pag-uwi ni Horo ay ang katapusan nilang dalawa. Sinabi pa ni Yuzen na kapag naroon si Shizuko, mananatili si Horo sa eskwelahan. Biglang sumingit si Horo at nagbabala kay Yuzen na lumayo sa kanila habang naglalakad palayo kasama si Shizuko. Gayunpaman, huminto si Shizuko at sinabi sa kanya na pakinggan muna si Yuzen, kaya nakinig si Horo at si Yuzen. Sinabihan siyang mangako na papasok siya sa paaralan. Nangako si Horo at tumalikod para umalis, ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Yuzen na huwag na siyang magpakita sa kanya muli. Samantala, inisip ni Yuzen na kung magbago man ang isip ng kanilang ama, maaaring kailangan nilang gumawa ng ilang desisyon. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Horo si Shizuko kung bakit kasama niya si Yuzen, at sumagot siya na gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Horo. Sinabi ni Horo sa kanya na huwag nang lumapit kay Yuzen muli, ngunit tumanggi siya, at sinabing hindi siya maaaring utusan. Sa sandaling yun, ginamit ni Horo ang I thought you love me card, at biglang lumiwanag siya na parang bola. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sinimulan ni Horo na ikwento ang kanyang nakaraan sa kanya, ngunit nilaktawan niya ang bahagi na naglalaman ng impormasyon tungkol sa 3 taon niya sa dati niyang paaralan. Tinanong siya ni Shizuko kung gusto niyang bumalik sa kanilang bahay, pero sinabi niyang hindi. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at sinabi sa kanya na ayaw niyang umalis ito dahil malulungkot siya. Ngumiti siya at sinabi sa kanyang gusto niyang makasama siya. Kinabukasan sa paaralan, sa locker room, lumapit ang nerd na class rep para makipagkita kay Horo at nagpasalamat sa kanya dahil ipinagtanggol siya noong sports day. Ngumiti si Horo habang kinikilala siya, at agad natunaw ang puso ng babae. Samantala, naruroon din si Shizuko, at habang naglalakad siya paalis, napansin niya ang itsura sa mukha ng babae. Sumigaw ng mas higit pa sa salamat. Handa siyang isugal ang lahat. Dumating ang bagong araw, pero halata na dumadaan sa matinding pagsubok si Shizuko. Hindi makapag-focus ang babae kay Jack dahil labis-labis ang nararamdaman niya, at medyo naguguluhan siya kung bakit siya tinatamaan ng ganito katinding emosyonal na gulo.
Sakto naman, may dumating na fax galing sa nanay niya na nagtatanong kung siya at ang nakababata niyang kapatid ay nakakasunod ba talaga sa pag-aaral, na talagang hindi niya kailangan sa ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng paaralan, itong tahimik na babae na may mga klase na nagngangalang Oshima ay nagte-text sa kanyang bestie na si Yu, na nag-aaral sa ibang paaralan. Noong lumipat si Oshima, pagdating sa high school na ito, natuklasan niya na lahat ay may kanya-kanya ng grupo ng kaibigan, kaya naiwan siyang mag-isa at walang kasama. Kaya naman, naging opisyal siyang loner sa klase at walang makausap. Nang maglaon, nagkataong naririnig ni Oshima ang ilang babae na nagchichismisan tungkol kay Horu. Gulat na gulat siya nang banggitin ng mga ito na si Bro ay nanliligaw sa babaeng lagi niyang kasama. Balik sa silid-aralan ni Shizuko, maghahalal na ng class representative ang mga estudyante, at akala naman ng isang to na si Horu ay kaya niyang solusyonan ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagsuot ng salamin para magmukhang mas masipag mag-aral. Dahil sinabi sa kanya ni Oshima na ito ang dahilan kung bakit siya napili bilang class rep, tuwang-tuwa siya, at nagtaka si Shizuko kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit nadismaya siya nang walang pumili sa kanya para sa kahit anong posisyon. Pagkatapos ng klase, napansin ng mga kaibigan niya na malungkot siya at nagtaka kung talagang akala ng payaso na yun na nominado siya. Di nagtagal, nag-uusap sina Asako at Saso tungkol kay Oshima, at pinaghihinalaan na maaaring may gusto siya kay Horu. Nagseselos si Shizuko dahil dito, ngunit nagkunwari siyang hindi apektado, at sinabing mas nag-aalala siya sa kanyang mga grado kaysa sa walang kwentang chismis. Habang nanananghalian, nakaupo si Oshima, nag-iisa sa hagdanan, kumakain na parang isang malungkot na anime girl, nang biglang sumulpot si Horu sa tabi niya. Nabanggit niya na ang ideya niya ay napakasama, dahil ang pagsuot ng salamin ay hindi nakatulong sa kanya para makuha ang boto, ikinagulat niya na ganoon siya katanga. Napansin ni Horu na lumabas talaga siya para kumain ng mag-isa, at sinabi na kahit na siya ang class rep, parang wala siyang kaibigan, hindi tulad ng inaakala ng iba. Nabanggit niya na dati rin siyang ganoon, pero ngayon mayroon na silang mga kaibigan, si Oshima. Medyo naguguluhan, nagtanong tungkol kay Asako dahil akala niya ay magkasintahan sila ni Horu. Pero nilinaw ng walang kamalay-malay na ito na si Asako ay kaibigan lang, at tapos. Umamin si Up na mahal niya si Shizuko. Labis na nagulat si Oshima, siguro iniisip kung bakit teka na ang lahat ng mababait. Maya-maya, dumating si Asako at naabutan silang nag-uusap ng seryoso. Sinabi ni Horu sa kanya na pinag-uusapan lang nila sila, at ipinaliwanag na walang kaibigan si Oshima. Nagulat dito si Asako, siguro dahil mag-isa rin siya dati, at dinala niya agad ito sa library para sa parang pagpupulong para magkaibigan sila ng iba. Pero maraming di naramdam si Shizuko at tumanggi siyang sumali, umalis na parang ayaw niya sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kinabukasan, sa klase sa gym, walang kasama si Oshima, para makapareha dahil labis siyang kinakabahan sa pakikipag-socialize. Dumating si Shizuko ng sandaling yun, wala ring kapareha, at pinagsama sila ng guro para sa mga stretches. Sinamantala ni Oshima ang pagkakataong humingi ng paumanhin para sa gulo kahapon, pero sinabi ni Shizuko na sabihin niya kung nakakaabala sila. Kinailangan ipaliwanag ni Oshima na hindi sila nakakaabala, kaya tinanong siya ni Shizuko kung bakit siya mahiyain. Sumagot siya na hindi naman. Wala lang siyang lakas ng loob na ipakita ang sarili. Kalaunan, natagpuan ni Oshima ang kanyang sarili na mag-isa sa mga hagdan na yun muli dahil tila yun ang kanyang itinakdang lugar para sa malungkot na babae. Sumama sa kanya si Haru at tinanong kung nakita niya si Shizuko. Napansin na, iniiwasan niya ito na parang may sakit. Huminga ng malalim si Oshima at sinabi sa kanya na kalimutan na niyang subukang tulungan siyang magkaroon ng kaibigan. Pagkatapos ay nag-aalangan siyang nagtanong kung mahal ba niya si Shizuko sa isang romantikong paraan. At nang makita niyang kinakabahan si Haru, mabilis niyang sinabi na huwag na itong sumagot dahil baka lalo siyang malungkot sa sagot nito. Sa sandaling yun, dumating si Asako kasama sina Shizuko at Seisa. Inanyayahan ang lahat na maglaro at nakita ni Shizuko na magkasama muli sina Haru at Oshima, kaya medyo nagseselos siya. Habang naglalaro ng tennis sina Asako at Seisa sa malapit, sina Haru, Shizuko, at Oshima ay awkward na nakaupo sa isang tabi ng hukuman. Sa wakas, tinanong ni Haru si Shizuko kung bakit siya iniiwasan nito,
At bigla niyang sinabi na palaging bumibilis ang tibok ng dibdib niya at sumasakit ito tuwing naiisip niya si Haru, kaya nagulat si Oshima na ang babaeng ito ay buong tapang na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Gayunpaman, akala ng napakagulong lalaki ay may sakit siya at pinapante siya sa nurse. Si Oshima, na naiinis sa kung gaano siya katanga, biglang sinigawan siya. Tinawag siyang walang alam sa maraming magkasing kahulugang salita, na ikinagulat ng lahat. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na samobra siya at tumakbo palayo na nahihiya. Sinabi ni Asako kay Haru na sundan siya, at tumakbo siya para habulin ito. Agad-agad, nang maabyute ni Haru si Oshima, tinanong niya kung okay lang ba siya, at sumagot siya na nagmumukmak lang siya mag-isa, kaya binigyan siya nito ng mga salitang nagpapalakas ng loob na nagpatanto sa kanya na umiibig siya rito. Samantala, si Shizuko ay nagkakaroon ng isang buong pilosopikal na sandali, nagmumuni-muni sa kanyang pagkabata at ang kagalakan na dati niyang nakikita sa pag-aaral. Natanto niya na ang pag-aaral ang nagpapadama sa kanya ng pagiging kumpleto dahil binibigyan siya nito ng layunin at isang pananaw para sa kanyang kinabukasan. Kaya nagpasya siyang alisin ang bawat sagabal, kahit pag-ibig, dahil ang kahusayan sa pag-aaral ang kanyang tunay na tawag. Sa araw ng kanilang nakatakdang date, dumating sina Asako at Seisa sa Batang Center, para malaman lang mula sa akin na si Haru. Si Shizuko at si Haru ay nagde-date. Akala ni Seisa ay umuusad na sila, pero sinagot siya ni Mi na dapat mahiya si Haru dahil si Shizuko ang buong tapang na nagpapahayag ng kanyang damdamin. Kalaunan, nakaupo si Asako at nag-iisip tungkol sa date, at sinabi niya na hindi kailanman nagbahagi si Shizuko sa kanya, kahit na akala niya ay magkaibigan sila. Ipinaliwanag ni Mi na iba lang ang pagkatao ni Shizuko, pero kapag nagbukas siya ng kanyang puso, sulit itong pakinggan. Samantala, sa silid-aklatan kung saan nagde-date ang dalawang ito na walang kamuwang-muwang, nakaupo si Shizuko sa harap ni Haru at tahimik na sinabi ang pinakamabigat na balita na hindi na siya naaakit sa kanya, dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Dahil hindi siya henyo katulad niya na hindi na kailangang mag-aral ng husto. Nagulat si Haru at tinanong kung sagabal ba siya sa kanya, pero sinabi niya na kailangan niya lang itong harapin ng mag-isa. Umuwi si Haru mula sa date nilang yun sa library na parang naduraj ang puso. Pagkatapos, ipinakita ni Mi sa kanya ang litrato ni Kyoko, ang tiyahin ni Haru, at nang makita niya ang mukha nito ay bumalik sa alaala niya ang araw na ampunin siya. Kinabukasan sa eskwela, nakahiga si Haru sa araw katabi ang kanyang manok nang dumating si Oshima. Sinabi niya na matagal na rin silang hindi nagkita, lalo na noong araw na naglabas siya ng sama ng loob. Nagpasalamat si Oshima sa kanya sa mga payo na ibinigay niya dito. At inamin niyang mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon. Pero sinabi ni Haru sa kanya na binasted siya ni Shizuko, na ikinagulat niya kaya tinanong niya kung nagtapat na ba siya ng kanyang nararamdaman, pero sabi ng loko hindi pa. Hinimok siya ni Oshima na magpahayag ng kanyang sarili na parang isang totoong tao, pero nagsimulang magsalita ang bro na parang isang pantas kahit wala naman siyang karunungan, na nagpapahiwatig na baka mag-move on na lang siya. At habang nag-uusap sila ng puso sa puso, nagtatago si Asako sa mga halamanan na parang isang detective sa pag-ibig. Sa huli ay inistorbo niya ang kanilang sandali, sinasabi kay Haru na huwag sumuko at tinatawag siyang talagang talunan kung hindi niya susubok ang muli habang tumatakbo siya palayo. Pero akala ni Haru na lasing siya o ano. Maya-maya, si Haru ay naglalakad-lakad sa paligid ng bakuran ng paaralan kasama ang kanyang manok, nagrereklamo kung paano siya palaging pinapagalitan ng mga babae na para bang siya ay isang biktima. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Kyoko minsan, na isang araw, makikilala niya ang isang taong magpapadama sa kanya ng kapayapaan. Sa mismong sandaling yun, nakita niya si Shizuko na natutulog malapit sa bintana ng silid-aklatan at nilapitan siya, ginaisang siya. Nagpakita na naman siya ng pagiging malamig, ngunit bigla na lang sinabi ni Haru na mahal niya siya. Gulat si Shizuko ngunit nagawa niyang panatilihin ang kanyang kalmado at mahinahong sumagot na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Haru na sapat na sa kanya ang manatili sa tabi niya, ngunit agad din siyang inaya na lumabas. Nang tumanggi siya, patuloy siyang nang ulit, na humantong sa buong pagtatalo sa pagitan nila. Pagkatapos noon, si Shizuko ay nagsimulang maging maingat sa paligid niya matapos ilabas ang resulta ng pagsusulit sa midterm ilang linggo pagkaraan. Nanguna na naman si Haru sa klase, kasunod si Shizuko sa pangalawang pwesto, at nagalit siya,
nagtataka kung bakit hindi niya magawang talunin ito. Sinabi niya sa kanya na bahagya lang siyang nag-effort ng kaunti sa pagkakataong ito, kay Titing lang. Sa pagkapanalo ng isang taong alam na likas siyang matalino, galit na umalis si Shizuko, sinasabi na kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti dahil ang buong pagkatao niya ay nakabatay sa kahusayan ni Akit Omai. Muling naalala ni Haro ang mga salita ng kanyang tiyahin at ngumiti habang sinasabi niyang susubukan din niyang magsikap pa. Samantala, kay Asako, matagumpay na nabigo na naman gaya ng dati. Pagkatapos, si Shizuko ay pumunta sa kanyang mga klase sa cram school, kung saan nakasalubong niya si Yam-eken, na nagtanong tungkol kay Haro. Pagkatapos noon, binigyan ni Shizuko si Haro ng mga ticket para sa paparating na festival, pero sinamantala ng uhaw na si Moren ang pagkakataon para dilaan ang kanyang kamay. Agad na lumayo si Shizuko at binalaan siya na kung magpapatuloy siya sa ganitong pag-uugali, mawawala ang lahat ng kanyang tiwala sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na kung gusto niyang manatiling malapit sa kanya, kailangan niyang panatilihin ang distansyang hindi bababa sa 2 metro. Nainis si Haro sa makatwirang limitasyong ito at nag-react sa pamamagitan ng nagbabasag ng ilang tabla at naglalabas ng sama ng loob kay Asako. Kinailangan pang ipaliwanag ni Asako sa kanya na hindi komportable kapag may humawak sa iyo na hindi mo gusto sa paraang hindi naangkop, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang kanyang nararamdaman. Hindi kalayuan, dumaan si Shizuko at nakita si Seisa kasama ang ilang kaibigan na nagpaplano ng kanilang mga pwesto sa pista. Binigyan niya sila ng mga kapaki-pakinabang na suhestyon, ngunit pagkatapos ay nakipagbirong humingi ng 50% ng kita. Kalaunan, sa isang pagpupulong upang magtalaga ng mga posisyon sa pista, tinulak ng isa sa mga nakatatandang estudyante si Shizuko at Haro. Hindi nag-aksaya ng panahon si Haro at sinuntok siya sa mukha nang makita ang kawalang galang na ito. Dahil dito, napunta ang grupo nila sa pinakamalalang pwesto sa festival, at pinatawan si Haro ng pagbunot ng damo bilang parusa sa kanyang pagiging mainitin ng ulo. Natagpuan siya ni Oshima doon at pinayuhan na iwasan ang gulo kung mahal talaga niya si Shizuko. Formal siyang nagpakilala ulit at idinagdag na hindi siya magsisisi sa kanyang mga gagawin, gaya ng sinabi niya noon, pero natutunan niyang kimkimin ang mga bagay-bagay. Samantala, nakikinig si Shizuko sa isang sulok at nagtataka kung bakit siya nagtatago sa kanya. Nang hapon ding yun, pinuntahan ni Shizuko, Asako, at Seisa ang mga marka niya sa cram school. Sa daan, nabangga niya si Yam-eken at ang kanyang grupo. Sinamahan siya ni Yam-eken para tingnan ang resulta dahil halata namang interesado siya sa higit pa sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya kung bakit nakikipagkaibigan siya sa mga ganong klaseng lalaki, at sinabi lang nito na masaya silang kasama. Nadiskubre ni Shizuko na siya ang may pinakamataas na marka at tiniyak sa sarili na tama ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pagtabi sa kanyang nararamdaman para kay Haro. Pagbalik niya kay Asako at Seisa, inaasikaso pa rin nila ang mga kaibigan ni Yam-eken, na kinukulit si Asako para sa mga tiket ng festival, parang mga nakakainis na lamok. Dahil tumanggi si Asako, ibinigay ni Shizuko ang kanya at ang tiket ni Haro, sinasabi niya na hindi niya kailangan ng mga ito. Nang dumilim, umuwi si Haro at nakita si Shizuko na naghihintay sa kanya, at inabot niya sa kanya ang isang maliit na balot mula kay Asako. Nang makita ni Shizuko na parang may gustong sabihin si Haro, nagsalita muna si Shizuko at mariing sinabi na hindi niya ito mamahalin kailanman. Ngunit sumagot siya na babaguhin niya ang kanyang isip, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla sa kanyang kumpiyansa. Kinuha niya ang bag mula sa kanya at nag-alok na ihatid siya pauwi, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon at sinubukang halikan siya. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang panayam ni Asako tungkol sa mga limitasyon at pinigilan ang kanyang sarili. Si Shizuko ay natigilan na at halos pula. Inagaw niya ang kanyang bag at tumakbo. Sinabi niya sa sarili na tama ang ginagawa niya, pero sa kaibuturan niya, hindi niya maintindihan kung bakit nagkakabaldihe pa rin ang puso niya. Dumating na sa wakas ang festival sa paaralan, at nagtayo ang klase ni Shizuko ng isang bahay ng multo. Dumating ang grupo ni Yam-eken na naghahanap ng libangan at sinalubong sila ni Shizuko na nakasuot ng costume ng nurse, na nagpanggap na tour guide nila. Nagtaka sila kung anong ginagawa ng isang masugid na mag-aaral na katulad niya sa ganitong kasuutan. Hindi nagtagal ay lumitaw si Haro na nakadamit vampira, hila-hila ang isang katawang patay, na ikinagulat nila. Nag-spray ng peking dugo si Haro sa mga lalaki, na agad siyang hinilingan na ipakilala.
Sila sa ilang babae dahil tama ang mga prioridad nila. Sa labas sa likod bahay, si Shizuko ay nakaupo mag-isa, labis na nag-aalala tungkol sa pagkawala niya ng kontrol sa kanyang emosyon kagabi. Nakonsensya siya sa pagsigaw kay Haro, kahit wala naman siyang ginawang mali, pero kasabay nito, nagulat siya na kalmado lang si Haro tungkol doon, habang nahihirapan siyang maintindihan ang nararamdaman niya. Samantala, si Yuzen ay dumating sa festival, at tinanong siya kung bakit siya pumunta. Sumagot si Yuzen na narinig niya kung gaano karami ang ginawa ni Haro para sa pagpaplano ng festival at naisip niyang labis na madidismaya si Haro kung hindi siya pupunta, kaya kinailangan niyang sumubok. Lumapit si Yameken kung nasaan si Shizuko, pero sabi niya dumadaan lang siya, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad na parang alam niya kung saan siya pupunta. Pero, pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa parehong lugar at nagtataka kung paano siya nakarating doon ulit. Dahil alam niyang naligaw siya, tinanong siya ni Shizuko kung bakit hindi na lang siya nagtanong sa mga estudyante para magpaturo ng daan, pero sinabi niya na ayaw niyang humingi ng tulong sa mga tao. Dumating si Asako sa sandaling yun para tawagin si Shizuko, at habang paalis sila, tinanong ni Shizuko kung sasama siya sa kanila. Samantala, nadismaya ang grupo ni Yameken dahil dinala lang sila ng idiot na ito sa isang manok gayong akala nila ipapakilala sila nito sa mga babae. Sa sandaling yun, dumating si Shizuko kasama sina Yameken at Asako. Nakita sila, nagtanong si Haro kung anong ginagawa ni Shizuko kasama si Yameken. Agad namang sinunggaban ni Yameken si Shizuko para inisin si Haro at ipaisip na may ginagawa silang maganda. Tinanong ni Haro si Shizuko kung bakit hinahayaan niyang hawakan siya ni Yameken gayong mariin na niya itong pinagbawalan. Sumagot si Yameken na yun ay dahil hindi matiis ni Shizuko si Haro, na inis sa kanya kaya agad siyang sumuntok, pero si Shizuko ang tinamaan. Nagalit siya dahil dito, at sinabi sa kanya na hindi na siya pwedeng lumapit sa kanya. Lumakad siya palayo, pero sinundan siya ni Asako para aliwin at magbigay ng payo. Pero pinigilan siya ni Shizuko, sinasabing hindi niya ito problema. Labis na nasaktan si Asako sa pagtanggi. Samantala, sinisi si Yameken ng kanyang mga kaibigan dahil siya ang sanhi ng gulo na nangyari. Kaya pinuntahan niya si Shizuko, tinitingnan ng pasa sa ilong nito para maibsan ang kanyang konsensya, pero sinisisi pa rin siya ni Shizuko sa lahat. Biglang tinanong ni Yameken kung gusto niyang malaman kung bakit hindi siya makaalis sa kanya. At sinabing iyon ay dahil mataas ang inaasahan niya sa kanya, pero hindi siya handang tuparin ang mga inaasahan ni Haro, na napakasama ng ginawa niya. Pauwi pabalik sa festival, nakonsensya si Shizuko sa pagtrato niya ng ganoon kina Asako at Haro. Tinanong siya ni Yameken kung hindi ba siya malulungkot kung itataboy niya ang lahat, pero sumagot siya na sanay na siyang mag-isa at hindi naman siya nakakaramdam ng lungkot. Ipinagtapat ni Yameken na hindi naman siya malulungkot kung walang tao sa paligid, na agad niyang napagtanto ang katotohanan. Bigla na lang nakita ni Yameken si Yuzen at agad na hinayla si Shizuko papasok sa isang bakanting silid-aralan, nagpapanik at nagtataka kung bakit naroon siya. Nagulat si Shizuko na kilala niya ito at tinanong kung natatakot siya kay Yuzen, pero itinanggi ni Yameken, sinasabing may masamang karanasan lang siya noon. Di nagtagal, biglang pumasok si Haro sa parehong silid-aralan kasama si Oshima. Humihingal ng malalim. Mukhang nakatakas din siya mula sa Yuzen. Galit siya dahil hindi tinupad ni Yuzen ang pangako nito. Ikinatwiran niya na malas lang siya ngayon, at biglang tinanong si Oshima kung malulungkot ba siya kung sasabihin niyang gusto niya ito. Biglang namula si Oshima, at habang nag-iisip kung ano ang sasabihin, sinabi niya na lalo lang lumalala ang mga bagay-bagay tuwing sinasabi niya kay Shizuko ang nararamdaman niya. Naisip niyang baka kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Nang marinig ito, tinanong ni Yameken si Shizuko kung ano ang opinyon niya, at sinabi niyang wala siyang masasabi. Sa sandaling yun, tinanong ni Oshima si Haro kung ano ang gagawin niya kung siya rin ay. Inamin niya na mahal niya ito. Kinakabahan niya itong binaliwala agad, sinasabi sa kanya na nakakatawa ang biro niya, pero sinabi niya na seryoso siya. Nagulat si Haro at akala niya gusto siyang palakpakan ni Shizuko. Hindi na matiis ni Shizuko at tumayo para umalis agad. Pero sinadya siyang hawakan ni Yameken para pagselusan si Haro, pero bago pa makapagsimula ng panibagong away si Haro gaya ng dati, pumasok si Yuzen sa silid. Agad na nagpanik si Haro at hinawakan si Oshima sa isang yakap na protection, pero nang makita niyang nakatitig ang lahat sa kanya na para bang isa siyang kriminal, tumakbo siya ng nakayapak,
ni hindi man lang kinuha ang kanyang mga sapatos. Nilapitan ni Yuzan si Shizuko, pero hamarang si Yameken sa pagitan nila bilang proteksyon, at sa wakas ay nadaig ang kanyang takot. Ibinigay lamang ni Yuzan ang naiwang sapatos ni Haro, hiniling kay Shizuko na isauli ito, at saka umalis kasama si Oshima. Sa ibang lugar, umiiyak si Asako mag-isa dahil sa ginawa ni Shizuko hanggang sa natagpuan niya ito, at binigyan ng kaunting ginhawa. Sumali sa kanila si Sesat kalaunan, nagulat na makitang umiiyak si Asako, pero sinabi niya na mahabang kwento yun. Natagpuan ni Shizuko si Haro at ibinalik ang kanyang sapatos, sinasabihan siyang kailangan niyang mag-isip muna bago kumilos ng padalos-dalos. Inamin ni Haro na nagkamali na naman siya, pero pinaalala sa kanya na gusto niya ng 2 metrong distansya. Humingi ng tawad si Shizuko at sinabing binabawi niya ang sinabi niya, na ikinatuwa ni Haro. Tinanggap ni Haro ang kanyang paghingi ng tawad at umalis para ayusin ang gulo kay Oshima. Natagpuan din ni Shizuko si Asako at humingi ng taos-pusong tawad sa paraan ng pagtrato niya dito. Muling napaiyak si Asako, at biglang sumulpot si Haro mula sa isang halamanan kasama ang kanyang manok. Pabirong pinaalala ni Sesat sa lahat na patuloy pa rin ang pista, at kailangan na nilang bumalik sa trabaho, at nagpunta silang lahat para magsaya. Nang gumabi at matapos ang pista, hinintay ni Haro si Shizuko na matapos maglinis at nakatulog siya habang naghihintay. Pagbalik niya at nakita siyang nagpapahinga, inabot niya ang buhok nito para hawakan, pero nahawakan ni Haro ang kamay niya bago pa man niya magawa iyon. Diretsahan niya itong tinanong kung ano na ang desisyon niya, dahil paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya na siya gusto, pero umasta pa rin siya na parang gusto niya siya. Naging tapat si Shizuko sa kanya, at ipinaliwanag na kapag masyado siyang nag-iisip tungkol sa kanya ay nawawala siya sa focus sa pag-aaral, na ikinagulat nito. At niyakap siya nito, pagkatapos sinabi niya sa kanyang, kailangan niya ng mas maraming oras para pag-isipan ang relasyon nila. Nagising si Shizuko at nakita niyang nagpapalamig si Haro sa kwarto niya at nagtaka kung paano ito nakapasok, saka lang niya napagtanto na umakyat ang lalaki sa bintana na parang isang batang Spider-Man na suwail. Nabanggit niya na hindi siya pinapasok ng tatay niya dati bago niya nalaman na walang pasok sa araw na yon, kaya ginawa niya ang gusto niya. Ibinunyag din niya na sinabi sa kanya ng tatay niya na hindi ito pupunta sa tindahan ngayon, at nang marinig yon, agad na bumaba si Shizuko para tanungin ang kanyang ama kung bakit siya nasa bahay. Malungkot na ibinunyag ng tamad na matanda na isinara na ang tindahan, na ikinagulat ni Shizuko. Agad na nakaramdam ng matinding pagsisisi sa pag-iwan ng negosyo sa kanya. Lumingon siya para tawagan ang kanyang ina at isumbong siya, ngunit hindi gaanong nagulat ang kanyang ina dahil alam niyang ang kanyang asawa ay talagang walang mararating. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na hindi siya makakapagretiro ng maaga. Samantala, walang kamalay-malay si Haro sa nangyayari at tinanong si Shizuko kung bakit siya nagtatampo ng ganoon, at walang hiyang inamin ng lalaki na ito na ang ika-6 na beses na bumagsak ang negosyo. Inisip ni Haro na wala na siyang pag-asa, at sumang-ayon ng lalaki dahil kinailangan ng kanyang asawa na magtrabaho ng husto upang masigurong maayos silang lahat. Dagdag pa, nag-iisa ang kanyang mga anak dahil sa kanilang walang kwentang ama. Gayunpaman, sinabi ni Haro sa kanya na hindi nag-iisa si Shizuko at may mga kaibigan siyang tulad niya. Pagkatapos nito, habang nag-aaral sina Seisa, Asako, at Haro sa aklatan, ibinunyag ni Seisa na dati siyang may kasintahan sa dati niyang paaralan at tinanong si Haro kung natatandaan niya ang isang partikular na babae sa kanilang klase, pero napagtanto lang ng gunggong na iisa pala sila ng pinasukang paaralan ni Seisa. Tinanong ni Nari Haro kung may nangyari sa kanila ng babae, na ikinailang ni Asako, ngunit sumagot si Seisa na iniwan siya ng babae nang mas mabilis pa sa pag-alis ng tatay mo para bumili ng gatas. Naging interesado si Asako sa namamagitan kina Haro at Shizuko, at sinabi ng tanga na sinabi ni Shizuko sa kanya na pag-iisipan niya ang relasyon nila 1 buwan na ang nakalipas. Si Asako, nagulat at napagtanto na ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang kanilang pag-ibig ay dahil si Haro ay masyadong kontento sa kung anong mayroon sila at walang ginagawang pagsisikap. Ipinahayag ni Haro na akala niya gaganda ang mga bagay kung sila'y magkarelasyon, ngunit walang nagbago. Samantala, naririnig sila ni Shizuko at nagulat nang maalala na pinaghintay niya pala si Haro ng buong 1 buwan. Ilang sandali pagkatapos, habang pauwi, binanggit ni Haro ang sitwasyon ng kanyang ama,
na nagpaumpisa sa kanya na magsalita tungkol sa palaging abalang schedule ng kanyang ina. Inamin niya na gusto niyang maging isang career woman katulad ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dati silang may palayok para sa pag-iimbak ng tubig sa kanilang bakuran. Balak nilang mag-alaga ng goldfish doon, pero hindi ito nangyari, kaya labis siyang nadismaya. Nang marinig ito, hinawakan ni Haru ang kanyang kamay at tumakbo sa ilog. Balak niyang hulihin siya ng crayfish, naiinis naman si Shizuko dahil sobrang walang alam naman ng taong ito. Ilang araw ang lumipas, nakasalubong ni Yam-eken si Shizuko sa library, at habang nag-uusap sila, sinabi niya na pumunta siya dahil sa kanya, kaya napaisip si Yam-eken kung interesado ba siya sa kanya. Tinanong niya kung bakit wala si Haru, at sinabi niyang abala si bro sa paghuli ng crayfish para sa kanya kahit imposibleng makakita siya ng crayfish sa Nobyembre. Dahil dito, naisip ni Yam-eken na matagal nang huminto ang pag-unlad ng utak ni Haru. Noong sandaling yun, sinabi ni Shizuko kay Yam-eken na gustong-gusto niya ang payo na ibinigay nito sa kanya noong nakaraang araw, kaya nagulat ito na nahulog ang aklat sa kamay niya. Pagkatapos noon sa isang kafe, nakaupo si Asako kasama si Seisa, naghihintay sa kanilang mga kaibigan nang pumasok ang isang grupo ng mga babae mula sa kanyang klase. Agad siyang nagtago sa likod ng menu dahil kilala ang mga babaeng ito sa panunuya sa kanya. Nang makita siya, agad silang nagbulungan ng mga panlalait ulit, at habang halos maiyak na siya, ang mas mabuting lalaki, bago magmukhang walang alam gaya ng dati. Pumasok si Mi sa cafe eksakto sa sandaling yun at tiningnan ng masama ang mga mean girls kaya agad silang umalis. Nang makita ito, agad na namula si Asako na parang isang anime girl na nakita lang ang kanyang crush. Nang gabing yun, nagpaalam na sina Yam-eken at Shizuko, at pagkaalis niya, nagtaka siya kung bakit niya tinulungan itong suriin ang kalagayan ng kanyang isip kanina. Napagtanto niya na baka nahuhulog na siya sa pag-ibig at nagtaka kung bakit kailangan pang ito ang parehong babaeng mahal ni Haru. Napagtanto niya agad na nasa kanya pa rin ang kanyang panulat. Samantala, sa bus, nagbalik-tanaw si Shizuko noong inanunsyo ng kanyang ina na kailangan na niyang magtrabaho dahil bigo ang kanyang asawa. Naisip din niya tungkol sa kanya at napagpasyahan na sayang lang ang oras na mag-abala sa anumang hindi sigurado. Samantala, bumalik si Shizuko sa kanyang mga kaibigan at napansin na naroon pa rin si Haru sa tabi ng ilog. Sinabi ni Haru sa kanya na hindi siya nakakita ng crayfish pero nangako siyang bibigyan siya ng mas maganda. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit sobrang nag-aalala siya tungkol sa mga bagay na walang halaga para sa kanya. Dumaan ang Uber ni Yam-eken, at nakita niya si Shizuko at ang kanyang mga kaibigan na naglilibang, kaya nagpasya siyang huminto. Nang humiwalay si Haru sa iba, nilapitan siya ni Yam-eken at inihagis ang panulat para saluhin niya, at sinabing ibalik ito kay Shizuko. Seryoso ang mukha ni Haru at nagtataka kung bakit nasa kanya ang pag-aari ni Shizuko, kung saan sumagot si Yam-eken na nakasalubong niya ito sa aklatan kanina. Habang paalis si Yam-eken, biglang tinanong siya ni Haru kung mahal niya ito, at tinanong naman ni Yam-eken kung may problema ba doon bago umalis. Isang araw, nakita ni Shizuko sa kanyang locker ang isang anonymous na imbitasyon sa isang Christmas party, ngunit hindi niya ito pinansin, tapos nakita niya ulit ito sa kanyang backpack at napagtantong seryoso ang taong nagbigay. Agad niyang hinarap si Asako, na agad namang umamin, sinasabing gusto lang siyang surpresahin. Dumating ang araw ng party, at namili si Shizuko kasama si Haru at maghanda si Asako, pero habang papunta siya, nagsimulang umasta ng kakaiba si Haru na parang kinakabahan, at muntik na niyang pabalaykan si Santa Claus sa North Pole. Nagtaka si Shizuko kung ano ang problema at naisip niya na hindi na niya siguro makakausap si Haru dahil sa kakaibang inaasta nito. Nang pumasok sila sa isang fast food para bumili ng manok, bigla nilang nakasalubong si Yam-eken at ang kanyang grupo. Nang mapagtanto ng mga lalaki na pupunta sila sa party ng Pasko, sinabi nilang sasama rin sila, pero ipinakita ni Asako na kailangan nilang magkaroon ng tiket at mapili para makapunta doon. Gayunpaman, sinabi ng mga lalaki na pupunta pa rin sila, dahil sila'y mga pasaway at malaya silang pumunta kahit saan nila gusto. Tinanong ni Shizuko si Yam-eken kung sasama rin siya, at nang sumagot siya ng oo, sumabat si Haru at sinabing hindi. Nagtaka si Yam-eken kung bakit ayaw ni Haru na sumama siya, at sumagot si Haru na dahil sinabi niyang mahal niya si Shizuko. Nagulat ang lahat, ngunit agad sumagot si Yam-eken na nagbibiro lamang siya,
kaya't natawa ang lahat at agad nagbago ang pakiramdam ni Haru. Gayunpaman, palihim na galit si Yam Aken kay Haru dahil sa pagiging madaldal nito, at inisip niya kung bakit niya nasabi ang sinabi niya ng gabing iyon. Silang lahat ay papunta sa Batang Center, kung saan pala ang party, at nagulat siya dahil walang nagsabi sa kanyang nagaganap ang party, pero pinayagan niya na rin basta tahimik lang sila. Pero, natakot ang grupo ni Yam Aken sa akin dahil binabalaan ko na sila noon na lumayo kay Haro, o babaliin ko ang mga binti nila. Kumbinsido sila na baka mayroon na akong napahamak dati nang marinig ito, tinitigan lang ni Asako si Mai, marahil ay sinusukat ang kanyang baril sa isip niya, at nang kumaway siya sa kanya, nahiya siya, kaya nagtataka ako kung anong problema niya. Samantala, nakita ni Seisa si Oshima papunta sa event at sinabi sa kanya na nag-aalala si Asako sa kanya simula nang siya. Hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Tinanong siya kung hindi ba siya pupunta sa party, pero nagulat si Oshima na may party pala dahil akala niya biro lang ang imbitasyon noong Pasko. Tinanong ni Seisa kung pupunta ba siya, at sabi niya hindi. Pero habang naglalakad paalis, pinayuhan siya ni Seisa na pumunta dahil magiging masaya. Pagdating nila, dalawang loko ang tuwang-tuwa nang makakita ng isa pang babae, at agad nilang sinubukang batiin siya. Nakilala ni Yam Aken si Oshima at tinanong si Shizuko kung paano niya haharapin ang kanyang karibal ngayong naruroon na ito pero sabi ni Shizuko hindi niya problema yon. Samantala, napansin ko na sadyang iniiwasan ako ni Asako, at agad na napagtanto ni Seisa ang dahilan sa likod ng kanyang pag-uugali. Nagkaroon ng damdamin si Asako para kay Mai, na ikinadismaya ni Seisa dahil umaasa siyang magkaroon ng higit pa sa pagitan nila. Sa sandaling yun, napatingin ako sa gawin ni Haro at nakaramdam ng saya nang makita kung gaano nakalaki ang pinagbago ni Haro dahil mayroon na siyang mga kaibigan at unti-unti nang natututo kung paano maging isang normal na tao. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakaramdam si Oshima ng pagiging hindi kabilang at nahirapan sa pakikisalamuha. Ngunit hinikayat siya ni Seisa na maging totoo lang sa kanyang sarili at huwag pansinin ang reaksyon ng iba. Samantala, nag-aaral pa rin si Shizuko sa kasagsagan ng kasiyahan, at tinanong ni Oshima kung dadalo siya sa winter cram. Mga sesyon sa eskwela, at kinumpirma ni Shizuko ang kanyang mga plano. Nabanggit ni Yam Aken na dadalo rin siya, na agad namang ikinatuwa ni Shizuko, at nang makita sila, nainggit si Haro. Kaya, palihim siyang nagtanong sa akin kung pwede rin siyang dumalo sa cram school, pero sinabi ko sa kanya na kapos sila sa pera para makapagbayad, at saka hindi naman kailangan ni Haro ang klase, kaya nalungkot siya. Pagbalik sa lugar kung saan nagbabateng practice, nagkakasiyahan ang mga kaibigan ni Yam Aken habang nakipagkita si Asako kay Yam Aken sa isang sulok. Sinabi niya rito na wala siyang pag-asa kay Shizuko, at halos pisilin niya ang mukha nito sa kanyang palad. Dahil sa mga sinasabi niyang hindi maganda, dumating si Oshima sa sandaling iyon, at ginamit niya ang pagkakataon upang ibunyag na umamin din si Oshima kay Haro, sinasabi kay Asako na pag-alitan din siya. Ngunit sinabi ni Asako na alam na ni Oshima ang lugar niya, na nagpahirap pa kay Oshima sa buong sitwasyon. Nang gabing yun, habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakatagpo ni Haro si Yam Aken sa hagdan, at gumawa si Yam Aken ng isang katawa-tawang alok. Nag-aalok na maging kaibigan ni Haro kapalit ni Shizuko, dahil gusto daw palagi ni Haro ng mga kaibigan. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Haro, sinasabing hindi niya. Kailangan pa ba niya ito kung may Shizuko na siya? Dagdag pa ni Haro na kanya si Shizuko, at nagtanong si Yam Aken, paano kung sabihin ni Shizuko na mas gusto niya siya? Nagalit dito si Haro, at nang itataas na niya ang kamay para saktan si Yam Aken, tinawag siya ni Shizuko para sabihing uuwi na siya. Agad na nagpresenta si Haro na ihatid siya, pero bago umalis, binabalaan niya si Yam Aken na lumayo kay Shizuko. Habang naglalakad pa uwi, muling binanggit ni Haro ang tungkol sa winter prep classes, at bakas ang selos sa kanyang boses. Hindi niya gusto ang ideya na gumugugol ng oras si Shizuko kasama si Yam Aken, kaya hinawakan ni Shizuko ang kamay niya at nagtapat. Na mahal niya ito, na tiniyak sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Dahil dito, napangiti sa wakas si Haro, at ang makasariling hanggal ay nagtanong kung ibig sabihin nito ay hindi siya papasok sa review center, na ikinagulat niya. Nang magsimula ang winter course, dumating si Shizuko sa review center kasama si Yam Aken. Habang sinundan sila doon ni Haro, tinatanong siya kung bakit pa rin siya pumapasok sa review center kahit natutol siya rito. Hindi muna siya pinansin ni Shizuko,
ngunit sa huli ay sumigaw at sinabi sa kanya na huwag makialam sa kanyang pag-aaral, na tumama kay Haru na parang isang malaking dagok. Pagkatapos nito, nakaupo sina Shizuko at Yam-Aken sa kanilang mga klase sa review center nang bigla niyang nabanggit na nagugutom siya. Saglit na, naisipan niyang yayain siya sa hapunan, ngunit bago pa siya makakilos, napagtanto niyang nakabili na ito ng pagkain niya, kaya nadismaya siya. Dahil galing sa mayamang pamilya, sanay si Yam-Aken na nakukuha ang anumang gusto niya, at ito ang nagpataka sa kanya kung bakit siya nag-aaral sa isang nakababagot na klase ng paghahanda. Nabighani na siya kay Shizuko, kahit na halos hindi siya nito pinapansin. Maya-maya sa eskwela, ipinapakita ni Seisa sa mga lalaki ang mga litrato mula sa Christmas party, at habang gusto ni Haru ang mga litrato nakuha siya at si Shizuko, agad niyang napansin ang isang litrato kung saan nakatingin si Yam-Aken kay Shizuko na tila may gusto rito at agad niya itong itinabi. Pupulutin na ni Asaka ang litrato nang mapansin niya ako. Sa likuran, na halatang kinakabahan siya kaya agad niya itong itinago. Tinanong siya ni Seisa kung ano ang ginagawa niya, pero sabi ng babae ay pumapalakpak lang siya. Samantala, papunta na si Yam-Aken sa review center, kaya tinanong siya ng mga kaibigan niya kung interesado talaga siyang mag-aral o gusto lang niyang makasama si Shizuko, pero sumagot si Yam-Aken na hindi siya ganoon katanga. Sa daan, may isa pang kaibigan na nagbalita na may gustong makipag-date kay Yam-Aken na galing sa ibang eskwelahan, pero sinabi ni Yam-Aken na walang kwenta iyon kahit alam niyang napakaganda ng babae. Akala niya na hindi magiging problema sa kanya ang pagkakaroon ng magagandang babae, pero bakit kaya gustong-gusto niya si Shizuko, na malamang ay nasa ilalim ng talaan. Nakasalubong niya ang isang likod na kamukha ni Shizuko, ngunit habang masaya siyang papalapit, natuklasan niya na isa itong matandang lola na malapit ng sumakabilang buhay. Tinitigan siya ng isang babae malapit doon, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, nakita niya ang tunay na Shizuko at saglit na naisip ang subukang ligawan habang naglalakad sa likod niya. Isang bisikleta ang dumaan ng mabilis, at agad na hinayla ni Yam-Aken si Shizuko sa tabi, yakap siya para protektahan. Sa eksaktong sandaling yun, lumitaw si Horo at pinalo siya sa ulo, sinasabihan siyang lumayo kay Shizuko. Nagalit si Yam-Aken dito, at muntik na silang mag-away, pero pinagalitan ni Shizuko si Horo dahil sinusundan na naman siya. Nagtalo ang dalawa, sinasabi ni Shizuko kay Horo na importante pa rin ang kanyang pag-aaral, pero hindi sang-ayon si Horo dito. Nagpatuloy siyang naglakad kasama si Yam-Aken, at nagbiro itong kunwari yayakapin siya ulit para inisin si Horo, na ikinagalit ni Horo at binato siya ng lata, pero tumama ito kay Shizuko. Kitang-kita sa matalim niyang tingin kung gaano siya kagalit. Maya-maya sa klase, hinawakan ni Yam-Aken ang bukol sa ulo niya dahil sa ang pag-atake ni Horo, at nag-alala si Shizuko. Humingi ng paumanhin si Shizuko, pero tinanong ni Yam-Aken kung bakit, at isiniwalat niya na nagdesisyon siyang umamin muli kay Horo, pero lalo lang nitong ikinagalit sa kanya si Yam-Aken. Nagpanggap na kalmado si Yam-Aken at umastang parang eksperto sa pag-ibig. Tinanong ni Shizuko kung ano ang opinyon niya. Ang isip batang ito ay humiling na makipag-dinner siya kung gusto talaga niyang malaman. Samantala, napansin ni Shizuko ang bukol sa ulo niya at nag-alok na tumulong sa pamamagitan ng paglalagay ng yelo sa sugat niya. Gayunpaman, sinabi niya na ayos lang kahit gustong-gusto ng puso niya. At ang Shizuko ay hindi na nag-abala pang sumagot. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung mananatili siyang may distansya mula kina Horo at sa kanya. Pero ito ay nagpag-iwan lamang kay Yam-Aken na isipin na nagmamayabang siya. Gayunpaman, sumagot si Shizuko na hindi siya nagmamayabang. Ipinakita lang nito kung gaano kaakit-akit si Yam-Aken dahil nagparamdam siya ng selos kay Horo. Nang magtapos ang klase, medyo natuwa si Yam-Aken dahil inisip ni Shizuko na kaakit-akit siya, at sobrang ngumiti siya tungkol dito. Nagbago ang kanyang mood nang mapansin niya muli ang parehong babae mula kanina na nakatingin sa kanya. Pero hindi niya na ito pinansin at mabilis na umalis. Ang babae ay humarap, "Ay ikaw pala," matalik na kaibigan ni Oshima, at sinabi niya kay Oshima na nakita lang niya ang isang lalaki na nakangiti na parang tanga. Nang gabing yun, naligaw si Yam-Aken at napadpad kung saan nakatambay si Horo. Agad niyang naalala na tinangka siyang itulak ni Horo sa hagdan noong gabing yun sa Christmas party, at natakot siya na baka mapahamak siya. Dahil silang dalawa lang, inanyayahan siya ni Horo na maglakad-lakad, at habang naglalakad sila,
naalala ni Yam-eken kung paano siya naging hindi pala kaibigan kay Horo noong bata pa sila. Lumaki si Horo bilang isang batang siga na laging napapasok sa away, at nakikita kung gaano siya kalmado. Noon, sinabi ni Yam-eken sa kanya na nagbago na siya. Nagulat si Horo, pero sinabi niyang pareho pa rin siya. Si Shizuko lang ang nagbabago, at iniisip niya kung maiiwanan na siya nito. Sinabi pa ni Horo na dahil dito, naiisip niyang saktan siya, at tinawag siyang psychopath ni Yam-eken. Pero tiniyak niya na hindi niya naman gagawin yun kaya lagi siyang nakatingala o kung anuman ang ibig sabihin yun. Habang sumasakay si Yam-eken sa kanyang Uber, sinabi ni Horo na hindi niya gagawin yun kay Shizuko, pero walang ligtas sa iba. Gayunpaman, sinipa siya ni Yam-eken at sinabing walang laman yun. Ilang sandali pa, nagsimula ng umulan at naupo si Horo sa gitna ng malakas na ulan, nag-iisip ng malalim kung paano nagbago ang relasyon nila ng kanyang kapatid mula sa paghanga patungo sa lubos na pagtanggi. Dumating si Shizuko at nakita siyang naghihintay sa kanya sa ulan. Naisip niya kung paano siya dapat tumugon dito, at sinabi nito sa kanya na siya ang kanyang bayani, dahil palagi siyang nandyan tuwing gusto niya itong makita. Bigla niya itong hinayla sa kanyang mga bisig at nagtapat na mahal niya ito. Tinanong niya kung bakit siya lang daw ang nagpipigil, na nagpatakas sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niya sanang sumugod sa klase nito at guluhin ang lahat. Gayunpaman, ayaw niyang kamuhian siya nito, at ayaw rin niyang iwanan siya nito. Nawala ng imik si Shizuko, hindi alam kung paano sisigat. Akala niya noon, magiging maayos ang lahat kung sasabihin niya ang nararamdaman niya. Sa sandaling yun, sinabi ni Horo na gusto niya ito, pero sinabi niya na hindi yun mangyayari at nagtaka kung bakit palagi silang nagkakasalungatan. Parang hindi talaga sila magkasundo. Samantala, naglakad ng pakendeng si Asako papunta sa gitna para ibigay ang isang bagay kay Seisa, na abala sa pakikipag-usap sa kanyang grupo. Bigla na lang, naisipan ng isa sa mga kaibigan niya na maging tagapamagitan at itulak si Yana, isang lalaking hindi gaanong kaakit-akit na may gusto kay Asako. Nadismaya si Asako sa buong eksena at umalis na lang siya nang walang imik, kaya mabilis siyang sinundan ni Seisa para humingi ng paumanhin para sa kanila. Sinabi niya kay Seisa na kaya niya kinaiinisan ang mga lalaki. Wala silang pakialam na mapahiya ang kahit sino para lang magsaya. Pero, hindi naniniwala si Seisa at sinabi sa kanya na kasalanan niya rin dahil hinayaan niyang umabot doon. Pero binalikan siya nito at sinabing katulad lang siya ng mga kaibigan niya. Napagtanto niya agad na napasobra siya at ipinahayag kung gaano siya nabibigo sa kanyang mga pagkakaibigan. Binanggit pa niya na nahihirapan siyang kausapin si Mai, at sinabi ni Seisa na siguro dahil may gusto siya kay Mai. Biglang namula si Asako at agad na itinanggi, sinasabing hinding-hindi siya mahuhulog. Nagkagusto sa isang taong matanda. Noon din, biglang pumasok si Horo na parang nanalo sa loterya, at nagtaka silang dalawa kung bakit halos kumikinang siya, kaya ikinwento niya ang buong detalye na may malaking ngiti. Nangako si Shizuko na magpipiknik sila sa susunod na taon sa kahit anong lugar na gusto niya, basta magpakabait siya hanggang matapos si Shizuko sa kanyang prep school. Gulat sina Horo at Asako na hindi napansin ni Horo na para siyang inaalok ng kasal. Sinabi ni Horo na pwede rin silang sumama, at habang tuwang-tuwa si Asako, parang wala lang kay Seisa. Kinabukasan, nagulat si Shizuko na gumana ang kanyang estratehiya habang paalis siya papuntang review center, sinasabihan si Horo na sulitin ang natitirang bahagi ng taon. Tinanong ni Asako si Horo kung gusto niya talaga ito, at sinabi niyang nangako si Shizuko na lalabas sila sa bagong taon. Gayunpaman, naawa si Asako sa kanya dahil sa pagiging walang kam-alay-malay niya at iminungkahi na mag-hangout sila. Sa kanilang pag-hangout, sinabi ni Horo kay Asako na nag-aalala sa kanya si Mai, at naaalala ang sinabi ni Seisa, muli siyang nahiya. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-hangout noong araw na yon, kinawayan ni Horo si Asako at napagtanto niyang hindi niya makikita ang sinuman sa kanyang mga kaibigan hanggang sa bagong taon. Lumipas ang ilang araw habang ang lahat ay nagpapakasaya sa kanilang mga holiday sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit si Asako ay nag-iisa lang sa bahay at walang makausap. Noong bisperas ng bagong taon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Shizuko at halos maiyak siya nang marinig ito. Nagtanong si Shizuko tungkol sa nakababatang kapatid niya. At habang naghahanda na siyang tapusin ang tawag, hindi na napigilan ni Asako at sinabi niyang nalulungkot siya.
Kasunod nito, sumulpot siya sa bahay ni Shizuko kasama si Horu para sa isang biglaang pagtulog doon. Ang mga magulang niya ay bumisita sa lola, kaya silang tatlo lang ang nasa bahay para sa kanilang munting salo-salo. Nang gabing yun, nakatulog na silang lahat nang tumunog ang telepono ni Asako. Si Seisa yun, na iniimbitahan silang pumunta agad sa pista ng bagong taon. Nakarating sila sa lugar at habang tuwang-tuwa sina Horu at Asako na makita ang maraming tao, pakiramdam ni Shizuko ay lampas na sila sa oras ng curfew, pero sinabi ni Asako na okay lang dahil tradisyon daw ito sa mga Hapon. Hindi nagtagal ay nagkagulo nang magsimulang magsuntukan sina Horu at ang grupo ni Yamaken sa mga lalaking hindi nila kilala. Naisip ni Yamaken na kung nandoon si Horu sa festival, tiyak na malapit lang din si Shizuko, kaya nagsimula siyang hanapin ito. Nang sa wakas ay nakita niya ito, sinubukan niyang maging maginoo at bilhan siya ng pagkain sa festival, pero iginiit ni Shizuko na siya na ang magbabayad para sa kanya. Mga gamit at umalis. Sinabi naman ni Asako sa kanya na hindi niya masusuhulan ang puso ni Shizuko, kaya nagalit siya at hinawakan ang mukha niya. Pagkaalis nila, nag-isip si Yamaken kung kailangan ba niyang ipahayag ng malinaw ang kanyang damdamin gaya ng ginawa ni Horu. Ilang sandali pa, nagkita sina Asako, Shizuko at Horu kay Oshima at sa kanyang matalik na kaibigan, at habang magkasama sina Asako at Oshima, napansin ni Asako na nakatingin si Oshima kina Horu at Shizuko, at tinanong niya kung kailangang si Horu, dahil mas magiging masaya naman siya kung may iba siyang gusto. Pero sumagot si Oshima na hindi niya mapigilan ang sarili na isipin ang tungkol sa Horu. Nang gabing yun, pinayagan sila ni Mi na pumunta sa rooftop para panuorin ang pagsikat ng araw, at habang nagbubunyi ang lahat, nakita ni Asako si Yana at lumayo sa kanya, na ikinalungkot nito. Sinabi ni Mi sa kanya na nasasaktan niya ito at hiniling na maging mas mabait siya. Sumagot si Asako na hindi niya alam kung paano siya kikilos kay Yana matapos siyang maging masama dito noong nakaraan. Sa huli ay sinabi niya na ayaw niya sa mga lalaking nanliligaw sa kanya, ngunit sinabi ni Mi sa kanya na karaniwan lang yun. Sinabi niya sa kanya na gusto rin niya ang mga babae, na nagtulak sa kanya na tanungin kung gusto niyang umibig, at sumagot siya na maganda ang pag-ibig dahil palagi nitong binabago ang mga tao, sa mabuti man o sa masama. Idinagdag niya na ang pinakamagandang uri ng pag-ibig ay tumutulong sa kahit sino. Lumaki, at bigla niya itong tinanong kung maaari silang sabay lumaki, na nagpatigil sa kanya. Samantala, nakikinig si Asako, at bumalik siya kay Yana para sabihin na parang bumaliktad ang plano niya. Ilang minuto ang lumipas, habang sumisikat ang araw, naghiyawan ang lahat, ngunit hindi gaanong natuwa si Mi dahil nakita na niya ito ng maraming beses. Sinabi ni Horu kay Shizuko na masaya ito at lahat ay masaya kapag kasama niya ito. Pagkatapos ay hiniling niya na gawin nila itong muli sa susunod na taon. Samantala, napansin ni Seisa na napadpad si Asako sa Sulk Alon. Dumaan ang panahon ng Kapaskuhan na parang isang nakababagot na montage sa pelikula. Ginugol ni Shizuko ang kanyang pahinga sa bahay, abala sa pag-aaral ng mga libro na tila isang hermetanyo. Pero ang isip niya ay palaging napupunta kay Horu dahil hindi niya ito nakita mula noong bagong taon. Tapos, bigla na lang, narinig niyang sumigaw si Horu ng kanyang pangalan at nagtaka kung tama ba ang naririnig niya. Biglang lumitaw si Horu sa kanyang bintana. Nakadamit na parang manghuhuli ng insekto sa isang mundo pagkatapos ng sakuna, sinabi niyang may hinahanap siya. Pero hindi niya sinabi kung sino bago siya muling nawala, kaya nagtataka siya kung bakit nagmamadali ito. Pero, nalaman niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono. Kalaunan, bumangga si Horu sa tinanong ni Asako kung nakita niya ba ito, pero nakatayo lang siya na mas naguguluhan pa kaysa sa isang taong sinusubukang lutasin ang komplikadong calculus. Nang mapagtanto na hindi siya naiintindihan, tumakbo na naman siya palayo, sinasabi sa kanya na tawagan siya kung sakaling makita siya. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng lambat. Ganoon din ang nangyari nang mabangga niya si Seisa at ang kanyang mga kalaro sa baseball. May sinabi siyang ilang salita at saka nawala, nakalimutan naman niya ang kanyang goggles sa pagkakataong ito. Habang patuloy na nag-aaral si Shizuko, biglang tumunog ang telepono ni Horu, pero hindi niya ito pinansin. Patuloy itong tumutunog, at sinagot niya ito para malaman na si Seisa ang tumatawag. Si Seisa ay gayon din ang nag-aalala kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Horu at nagtanong kung ano ang gagawin ni Shizuko sa teleponong naiwan ni Horu.
Samantala, kakapopera lang kay Joy na kaibigan ni Yam Aiken sa appendix niya, kaya naisipan ni Yam Aiken at ng barkada na ipasyal siya para magpahangin. Kasabay nito, pumunta si Asako sa batang center para isauli ang net na naiwan ni Horu sa kanya, pero walang tao, at nakita niya ang isang maliit na sulat mula kay Mei. Dumating naman si Shizuko, pumunta rin siya para ihatid ang telepono ni Horu, at nang mapagtanto niyang walang tao, naisip niyang iwan na lang ito kay Asako. Gayunpaman, sinabi ni Asako na ibigay niya ito mismo kay Yam Aiken, ngunit sumagot si Shizuko na siya ay nag-aaral at kailangan ng bumalik. Kinuha ni Asako ang telepono at nagpaiwan samantalang umalis si Shizuko. Habang naglalakad-lakad sina Yam Aiken at ang kanyang kaibigan, biglang lumitaw muli si Horu, hinahanap pa rin kung sino ang kanyang hinahanap. Nalaglag ang kanyang gloves at susi bago muling tumakbo palayo, kaya nagtataka si Shizuko kung ano ang nakita niya rito. Dumating si Seisa sa batang center kasama ang goggles at nagpas siyang manatili kasama si Asako, kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, siya ay papunta na nang makakita siya ng manok at agad itong pinadalhan ng larawan kay Oshima. Nang makita yon, tinawagan agad siya ni Oshima at sinabi na kay Horu yon. Dala mo ang manok at nagsimula kang maglakad-lakad, naghahanap ng batang center nang makasalubong ni Shizuko. Sabay silang pumunta sa batang center, at noong sandaling yun nila napagtanto na hinahanap ni Horu ang manok. Naisipan nilang hanapin siya, at habang nagtataka kung nasaan siya, sinabi ni Yam Aiken na huwag na siyang isali habang naglalakad paalis. Sinabi rin ni Shizuko na aalis na siya, at pagkalabas niya ng center, naghiwalay sila ni Yam Aiken. Gayunpaman, naligaw na naman si Yam Aiken at nakasalubong si Shizuko, na nagturo sa kanya ng daan. Samantala, si Asako at ang iba pa ay nagsimulang hanapin si Horu sa buong syudad, at pagkatapos ng ilang sandali ng walang saysay na paghahanap, pinayuhan sila ni Sasot na bumalik na dahil baka nakabalik na si Horu sa batang center. Gayunpaman, sinabi niya na dapat pa rin silang magpatuloy sa paghahanap dahil tatawag si Horu sa kanila kung nakabalik na siya. Lumalabas na ginagawa lamang niya ito dahil natatakot siyang makita si Mai. Sa sandaling yun, nagsimulang dumyugo si Jujutsu dahil bumukas ang kanyang sugat dahil sa stress, at siya ay nahimatay, na nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga kaibigan. Nakasalubong ni Shizuko si Horu, na hinahanap pa rin siya, at sinabi niya sa kanya na nakita na nila ang manok. Gayunpaman, hindi man lang napansin ni Horu na nawawala ang manok. Ipinagtapat niya na naghahanap siya ng isang kumikinang na insekto at gusto niya itong hulihin para mapanood nila itong magkasama. Namula siya at pagkatapos ay hiniling sa kanila na bumalik na sa batang center dahil hinahanap siya ng lahat. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang helmet at kinuha ang kanyang daladalahan, ngunit habang umaakyat siya sa hagdan, bigla niyang nakita ang kumikinang na insekto na kanina pa niya hinahanap. Tinawag niya ang pansin ni Shizuko, at tinitigan niya ito na parabang nasasaksihan niya ang tunay na mahika at naisip niya na yun ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Sa katahimikan na yun, inisip niya kung ang araw ay magiging. Dumating na titingnan niya si Horu nang may tapat at tunay na pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang pagbabalik tanaw na ito, pindutin ang like button at mag-comment ng clap sa comment section. Gayun din, mag-subscribe sa channel kung hindi pa para sa mas maraming aksyon. Mga abenturang punong-puno ng kwento. Kung gusto mo pa ng isa pang random recap na katulad nito, panoorin mo ang video na ito dito.